Magandang araw mga batang mag-aral. Para sa edukasyon sa pagpapakatao, ikasyam na baitang, pag-uusapan natin ngayon ang ating aralin. Ika-11 module. Ang pagkilos bilang paglilingkod at pagtaguyod ng dignidad ng tao. Mga layunin. A. Napahahalagahan ang bawat pagkilos para sa pamilya at pamayanang ginagalawan. B. Naibabahagi sa pamilya at pamayanan ang sarili upang maging daan ito bilang paglilingkod. At C. Pagkakaroon ng pagkakataon upang maisakatuparan ang nais na paglilingkod. Paunang pagsubok. Sukatin natin ang dati mong kaalaman at mga dapat mo pang malaman sa paksa. Simulan natin. Gamitin ang mga impormasyon at sariling karanasan upang maibigay ang hinihingi ng bawat sitwasyon. Isulat ang tama kung wasto ang ipinahahayag ng mga pangungusap at mali kung hindi naman wasto ang kaisipan. May 5 segundo upang ito ay sagutin. Sa edad ng mga kabataan, marunong na makipagkapwa-tao at manindigan ng nais sa buhay. Ang tamang sagot? Tama. Sentro ang pamilya sa paghubog ng pagkatao ng isang tao, hinggil sa pagpapahalaga nito sa kanyang dignidad. Ang tamang sagot ay tama. Ang edukasyon ay garantiya sa tunguhin o outcome ng isang tao mula sa virtues, virtud na natututuhan sa paaralan. Ang tamang sagot ay mali. Minsan lamang ang pagkakataon ng tao na maunawaan ang halaga ng lipunan upang maging gabay ito sa pag-unlad ng isang tao. Ang sagot ay mali. Ang mga pagpapahalaga tulad ng pag-ibig sa kapwa, pagmamalasakit sa kapaligiran, at paggalang sa dignidad ng tao ay pagpapakita ng husay o thinking skills at husto ng pag-iisip o sense of wisdom. Ang tamang sagot ay tama. Balik-aral. Ating balikan kung ano-ano ang inyong mga natutuhan at naunawaan sa mga naunang paksa. Simulan natin. Ang buhay na sapat, ang ligaya ay wagas. Panuto, gamitin ang mga impormasyon at sariling karanasan upang maibigay ang hinihinging kasagutan. Isulat ito sa iyong kwaderno. Refleksyon. Ano ang pagkakaunawa ko sa salitang dignidad? Ano naman ang hindi ko nauunawaan sa salitang dignidad? Ano ang nararapat na gawin upang pahalagahan ito? Ang iyong malayang sagot sa bawat katanungan. Meron kayong sapat na panahon upang sagutin ito. Aralin. Ating talakayin sa bahaging ito ang paksa ng module para sa araw na ito. Gina Lopez ay isang Filipino environmentalist
taong may puso at layo na isulong ang pagmamahal sa kapaligiran, naturalist, at philanthropist o kabilang sa kinikilala ng lipunan na bukas ang loob sa mga nangangailangan. Saan at paano nga ba nagsimula ang isang Gina Lopez? Isa lamang din ba siya sa mga nilalang na ang tanging adhikain ay ipaglaban ang karapatan ng bawat tao? May tuturing ba ang isang halimbawa ang kanyang ginawa upang maitaguyod ang dignidad ng tao bilang kanyang mga layunin sa buhay para sa kapwa? Minsan sa kanyang interview, sinabi niya, "We're so colonized and we think we're small, but if you feel small, you will think small and you will do small. We dream small and then we're not small. We should feel we can fly." Paglalahat. Sa bahaging ito, tignan natin ang mga mahalagang konsepto na dapat nating maunawaan. Simulan natin. Isulat ang maaaring gawin para sa kapwa gamit ang sariling kakayahan. Isulat sa parting sagot ang inyong kasagutan. May sapat kayong panahon upang sagutin ito. Pagpapahalaga. Sa bahaging ito ay titiyakin kung ang mga kasanayang pagkatuto ay naiuugnay na ilalapat sa iyong mga pagpapahalaga. Unawaing mabuti ang bawat simbolo na nasa loob ng hugis bilog. Itiman ang mas maliit na bilog na sa iyong palagay ay bertud na makatutulong upang maging taus-puso ang iyong paggawa. Sa iyong napiling mga bertud, paano ito makatutulong upang ang pagkilos ay magbibigay ng dignidad sa sarili at tunay na paglilingkod sa kapwa? May sapat kayong panahon upang sagutin ito.
Tapos na tayo sa module na ito. Naway gamitin natin sa pang-araw-araw ang mga natutunan nating salita at gamitin ito sa ating buhay. Maraming salamat!